Okay, magandang hapon. Samahan ninyo ako sa ating palatuntunan, no. Sa hapon na ito, pag-usapan po natin yung mga buhay ng ilang mga public official, lalo na po itong mga barangay chairman, no. Na ngayon ito na naman tayo, nagpakitang gilas, no. Tatakbo na naman sila. Mabuti lamang ho dun sa mga matitino ho eh. Kahit paulit-ulit ho silang tumakbo, okay lamang. Dahil nga po, ah mayroon naman po silang kakayahan talaga, no? Para sila'y mamuno sa ating mga barangay, no? Kawawa din kasi minsan yung ating mga kabarangay na naalala ho ninyo, mayroon pong isang video na kumalat ho ngayon. Ilan pong nating kababayang mahirap humingi po ng certificate of indigency. Napapirma po para po sa requirements na upang makapag-aral, no? Makapag-aral ho ng libre yung kanilang mga anak. Ang ginawa po ng isang kapitan na ito, pinunit ho yung form na hinihingi po nila ni kapitan. Nakakalungkot, ano? Dahil pa-share na lang po ng ating pong programa ngayon. Pa-share na lang po, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan po sa inyong screen, no? Subscribe po ninyo ang aking YouTube channel, Hulika TV. Ganon din ho ang aking Facebook page, Hulika News Online. Paki-follow, share na rin ho at paki-like po, ha. Salamat. So balikan po natin yung topic ho natin, no. Magandang hapon, Alvin Umandam Taata watching. Magandang hapon sa iyo, Bossing Alvin. So sa halip na si kapitan, si barangay kapitan, makatulong ho sa kanyang mga kababayan o kabarangay niya o kalugar niya na makapag-aral, yung mga pobre hong ating mag-aaral, hindi ho nangyari. Kasi po ang ginawa, pinunit ho at itinapon pa yung form na dapat nilang papirmahan o hingi ng pabor para ho makapag-avail ng kanila pong scholarship program, no, sa pag-aaral. At isa pa pong mga nakikita ko rito, na yun nga, may mga ilan din po tayong barangay chairman, barangay kapitan, ha. Hindi ko na muna banggitin yung mga lugar, pero kayo na rin ho ang bahalang umalam. Baka ho, kapitan ho ninyo yan. May mga ilang kapitan ho akong nalalaman na si kapitan ho, yung asawa po ng kanyang kagawad, ng kanyang barangay kagawad, ha, kapitan, no? Si kapitan, yung pong asawa po ng kanyang kagawad, abay inagaw ho ni kapitan. No, ibig sabihin, ibinahay ho ni kapitan. Yan po ang ilan po sa mga bisyo ho ng ilang mga kapitan. Either si kapitan gumagamit ng droga, si kapitan protector ng sugal, or protector ng droga, si kapitan. Ang iba naman, si kapitan mismo, kasama yung kanyang mga alagad, ay nagsusugal sa illegal na sugal. Si kapitan, madalas nagwawala sa kanilang barangay dahil siya ang hari, kuno ng kanyang barangay. So marami tayong mga nakikitang o nalalaman na mga barangay kapitan na ganun ang pang-uugali, no? So ngayon, kunwari nagbago, nagpakitang gilas, sabi nga, hindi naman ho ganun ang kapitan namin. Mabuti ang kapitan namin. Yun ang sabi ho nila, no? So yan ha, ilan sa mga ugali, mga bisyo ho ng ilang mga barangay kapitan na nakaupo ngayon, no? Isipin ho ninyo, mantakin ho ninyo, asawa po ng kanyang barangay kagawad, inasawa niya. Maganda bang tingnan yan sa mga kabarangay niya na siya mismo ho bilang magpapakita ng tamang imahe sa kanyang barangay, ay ang nangyari pa, mismo si kapitan ang gumawa ng pang-aabuso o pagiging abusado. Asawa po ng kanya pong kasamahan sa barangay. Meron pa pong isang kapitan. Marami ho ito eh.
dating kapitan, ngayon tatakbong bilang kapitan. Yung kanya pong XO, yung asawa, kanya din pong binahay. Yun ang mga ugali po ng ilang mga kapitan. Dating nakaupo, ngayon natalo, gustong magbalik, magserbisyo. Ang masama ho rito, yung nakikita po ang kanilang pang-uugali, kung ano po ang kanilang pang-uugali. Di ba? Sobrang nakakalungkot, di ba? Paki-follow na lang po ang ating pong Facebook page para po yung inyong mga comment ho dito, mabasa ko. Sa mga viewers ko po, salamat po ng marami sa inyo. Paki-share na lamang. Isipin ho ninyo, opisyalis siya sa barangay. Yung isa nga po dyan XO, asawa ho ng XO. Abay, ibinahay ni Kapitan. Ginawang kabit ni Kapitan. Di ba? Kaya nakakalungkot. At ang masama pa, sila na yung gumagawa ng masama, malakas pa rin ho sila sa tao. Hindi ko maintindihan kung bakit ginusto pa rin sila ng tao. Bagamat wala pa naman yung sinasabing lakas, baka siguro magaling lang makisama sa Kapitan, magaling si Kapitan magbigay ng mga pakisama, kaya siguro malakas sa mga kabarangay niya. Pero kung titignan mo po, yung kanya pong buhay, ito po isa po sa, nasa 10 utos ito ng ating Panginoon. Thou shall not commit adultery. Nasa 10 commandments yan. Kapitan, yung asawa po ng kanyang barangay opisyalis o kanyang kagawad, inasawa. Di ba? Hindi mo naman pwedeng palagan si Kapitan dahil powerful si Kapitan. Yun po ang mga buhay ho ng Kapitan. Meron naman hong iba, hindi pa ho nakaupo bilang Kapitan. Okay, basahin lamang ho natin itong comment ho ni Jose de la Vega. Huwag na iboto sa eleksyon, dapat mapanuri siguro ito. Huwag na iboto, maging mapanuri. Salamat po Bossing Jose de la Vega sa comment po ninyo. Thank you po, thank you. Ito pa meron na hong kapitan sa barangay. Tapos ng kanyang termino, siyempre po gusto nila maglingkod, pinatakbo ho yung kanyang may bahay. At base naman po sa experience, itong may bahay niya, nakapag-experience na rin ho bilang isang lingkod ho ng kanilang barangay. Ngayon, ito pong isang katunggali nila o kalaban ho nila, maging katunggali ho nila sa darating ho na October 30, barangay election, sinisiraan si Kapitan, magtatapos ng termino, pati yung kanyang may bahay, natatakbo sa barangay chairman sa kanilang lugar, siniraan. Ang problema rito, sa mga publicity ho, kompleto ho Magaling ho Magaling ho kalaban ito. Siksik, liglig at umaapaw ang kanya pong mga sinasabi, ang kanya pong mga paratang, ang kanya pong mga diskusyon. Hindi lamang ho sa kanyang sarili, maging ho sa hanay ng media at sa social media. Ganun ho siya kagaling ho manira ho. At ganun ho siya kalakas. Ang ginawa ho nito, mabida ho kasi ito Magaling. Pero ang tanong ko nga, nung panahon na hindi ka tumakbo o hindi ka tatakbo sa pagkakapitan, anong ginawa mo sa barangay? Kung saan ka tatakbo ngayon? Bakit hindi mo ginawa noon na tumulong sa mga tao? Bakit hindi mo ginawa noon na batikusin ang inyong kapitan na nakaupo? Bakit noong mga panahon, lumalapit ka sa kanya, humihingi ka ng pabor. Pagkatapos pagbigyan ka ng pabor, awayin mo, kalabanin mo, siraan mo ang iyong kapitan. Ngayon pa lamang, nakita ko na nakakaiba ka. Kaya pag ikaw ay binuto at nanalo, ibang klase ka. Ibang klase ang kabarangay mo. Dahil nalinlang mo sa mali mong gawain. Hindi po tayo naninira dito. Sinasabi lamang ho natin ang totoo. Diba? Sabi po ni Advin Tulits, Motovlog, Kumusta Sergio? Okay lang po. Salamat po Advin Tulits sa Serlito, Dilbalio, magandang hapon po sa inyo. Yun po, kaya ko po gustong i-share sa inyo ito. Baka po mayroon kayong mga barangay kapitan, barangay kagawad na tumatakbo sa lugar ninyo at gusto po ninyong isahin papawid ho natin ang kanila pong mga kalukuhan. Dahil kawawa po ang mga kabarangay ho ninyo na pag si kapitan na upo, baka ganun. Kasi nga, sabi ko kapitan na siya ngayon, nakaupo Kapag kalaban ka niya,
Ito ha, pakinggan ninyo. Kapag kalaban ka niya, kalaban ka niya, sa politika or pinuna mo siya na mayroon siyang maling ginawa. Halimbawa, sinasabi mo na pag kumontra ka sa kanya, hindi mo na magagamit ang covered court, no? Kahit magbayad ka o manghiram ka, hindi ka na makagamit. Pagdating ng gabi, papatay ng mga street light kasi galit sa iyo si Kapitan. Salamat Marilyn Lungkanaya, Notify. Thank you sa pag-share po ninyo. No? Marilyn Lungkanaya, bossing, mga bossing ko diyan. So yun ha. Nung nakaupo siya, hanggang ngayon, yan ang ginagawa niya. Ngayon, iboto pa ba ninyo yan? Yung ganyang klaseng kapitan? Tapos pupuntahan yung tao, isipin ho ninyo ha, yung napanood po ninyo na nag-viral ho ngayon, na humingi po ng perma ni Kapitan para po sa kanyang indigency upang po makakuha ng scholarship program para makapag-aral ang kanyang anak na libre. No? Pinunit ni Kapitan. Ito naman, pinatawag ni Kapitan ng 3 beses, hindi sinipot. Bakit? Unang-una po, PWD ito. Pangalawa, senior citizen. No? Pangatlo, babae ho ito. Mayroon po tayong batas na pinoprotektahan ang mga kababaihan, ang mga senior citizen. Mayroon po tayong party list ng senior citizen. Mayroon din po tayong yung pag-aalaga sa ating pong mga PWD. Humingi ngayon ng indigency rin, Certificate of Indigency. Hindi rin binigyan. Dahil swail daw. Blacklisted daw. Isipin ho ninyo ha. Ganon ho si Kapitan. Ngayon, pag ibinuto pa rin ninyo si Kapitan ninyo, na abusadong Kapitan, kawawa ho kayo. Kaya ngayon pa lamang mag-isip-isip na kayo. Kaya nga sabi ko, sa isang linggo ko na programa, no, alas 4 hanggang alas 5, kailangan ko pong i-share sa inyo ito. Yung mga bagay ho na nalalaman ko sa aking paglilibot sa iba't ibang lugar. Para ho maging ano sa inyo ito, yung para bang ang tawag dito, para maging eye-opener ito sa inyo. Oo nga, tama. Kapitan yata namin yan 'di ba? Ito nga ang pinakamabigat ho sa politika o sa politiko. Nung panahon, tumatakbong kapitan ho ito, sikat ho ito. Kilala nyo ito sa mga madlang people. Kilala po ito. Sabi po nung kapitan na nakaupo na magtapos ng kanyang termino, alam mo, Sir Jojo, noong mga panahon po, lumalapit po sa akin yan, humingi ng tulong. Lahat po ng klaseng pabor, hiningi sa akin, ibinibigay ko po. Dahil maayos naman po, kumbaga magalang at maginoong kausap, sabi niya. Pero malaunan po, nagtataka ako. Dahil ang kanya pong ginawa ngayon ay binabanatan niya na ako, binabatikos. Ganun po ang kanyang ginawa. So nakakalungkot, di ba? Sabi pa nga ho ni Kapitan mabuti sana kung di ko alam ang kanyang hanap buhay, kung anong hanap buhay niya. Nalinya siya sa illegal. Di ba? Nakita ho ninyo. Mabuti na lamang itong Kapitan na nakaupo. Hindi ho siya kasing tulad nitong tumatakbong Kapitan. Dahil kung pareho sila ng ugali, baka ho na ibulgar na ang kanya pong mga katiwalian sa kanyang buhay. Hindi pa nga naupo, ay pasok na ho sa mga illegal. Di ba? So yun ang buhay ng ilan pong mga papasok pa lamang sa politika at ang iba naman ho nakaupo na. No? Kaya I hope ho na tayo pong mga Pilipino, kaya busisiin po natin ang mabuti. Sabi nga ho dito ni Jose de la Vega ho, wag na iboto, mapagpanuri tayo. Yan po ang pinaka-correct ho na komento na ibinigay po ng isa po nating viewers po. Salamat po sa inyo. At kaya po ako sinare ko ito dahil nga ako nalungkot lamang ho Ang dami ko pong nakikita. Mayroon pa nga ho dyan isang kapitan na tumatakbo. Dating kapitan. Siguro nagtapos ang kanyang termino. Tapos tumakbo muli, natalo. Ngayon, nais muling tumakbo. Ang linaw-linaw po ng sinasabi po ng Commission on Election po na bawal po under Section 84 ng Omnibus Election Code. Omnibus Election Code At
maalingaw-ngaw ho ito, umaalingaw-ngaw sa lahat ng media, no? Outlet katulad ng radyo, dyaryo at telebisyon, ganun din po sa social media. Nabawal pa po ang premature campaign. Ngayon, anong ginawa ho nitong kapitan na ito? Dahil nga po napakalakas po niya sa kanya pong mayor. Ang mga tarpaulin niya, hindi ho niya tinanggal. So ang ginawa ho nito, inireklamo siya. Inutusan na tanggalin sa loob ng 3 araw. Mabuti, tinanggal. Pero tinanggal yung malalaking tarpaulin. Pero yung maliit na tarpaulin, hindi tinanggal. Isipin ho ninyo, utos po yan. Nasa batas po yan. Pero hindi po sinusunod nitong tatakbong kapitan. Ganun po siya kasiga sa kanyang lugar. Sabi pa nga niya, wala akong pakialam kahit sino bumati ko sa akin. Hindi ako natatakot sa kanila. Yan po ang pinakamagaling na kapitan. Kaya iboto ho ninyo para maging maganda ang barangay ninyo. Di ba? Yun ho. Marami pong mga, kaya nga sabi ko nga, unfair naman po kay Secretary ho, si SILG, no? Attorney Binhor Abalos Jr. Sabi ko nga, masyado ho tayong mainit sa mga pulis. Tamang totoo naman na ang mga pulis ho ngayon ay marami pong nagawang pagkakamali, no? Sa kanila pong police operation procedure at iba pa po, mga sinungaling. Di ba marami po? At yan naman nakita natin at napanood ho sa iba't ibang mga investigation, no? Kaya nakita ho natin. Pero ang tanong ko po, masyado ho nakapokus si Secretary ho ng DILG, si Attorney Binhor Abalos, sa mga pulis. Pero pagdating ho sa mga barangay chairman, barangay kagawad na sila mismo ang nakakaalam kung sinong adik, pusher, gumagawa ho ng droga sa kanilang lugar pero hindi ho sinusumbong o hindi ho inire-report, ng kanila pong kabarangay o ng kapitan po ng kanilang barangay na meron na palang mga tulak o pusher po, drug pusher po sa kanilang lugar. Di ba? Dapat ho paimbestigahan din ho yan ni Secretary Binhor Abalos Jr. Ito pong mga barangay, alam ho ba ninyo, napakagaling ho ng gobyerno ho natin. Saludong-saludo ako. Biruin mo ba naman sasabihin sa barangay na yan ay drug-free? Zero drugs na raw. Tapos mababalitaan ko po sa ilang mga residente roon, naku, maniwala ka sir. Kapitan nga namin, gumagamit ho eh. Isipin ninyo, kapitan gumagamit ho. Ano ba yan? Di ba? Nakakalungkot. Paano ho masawata-wata ang issue ng droga? Na mismo hong mga namamahala sa barangay involved sa droga. Maniniwala ba kayo sa akin, mga kababayan ko? Na kalampag pa lang ng kaldero, alam na po ni Kapitan kung sino po ang nag-aaway na mag-asawa. Sabi po dito ni Jose de la Vega, Sir, panawagan ko po sana lahat ng senior walang lalampasan sa lahat ng barangay. Hindi yung malapit lang ang nakikinabang. Talakayin ninyo po sana maging tuloy kayo. Salamat po talakayin ko nga ito. Sa totoo po lamang ho, bigyan ko lamang ho ng pasada ito. Bossing Jose de la Vega, napakaganda po ng inyo pong komento po sa akin. Salamat po. Ano man ang lugar po ninyo, nasaan man kayo ngayon, salamat po sa inyo. Mabuhay kayo at ingat kayo palagi. Marami pong nagrereklamo dito nga lang sa Caloocan ho eh. Ang mga senior citizen dito, bigyan lamang ho ng spaghetti. 2 balot ng spaghetti at spaghetti sauce. Samantalang sa ibang lugar, sabihin na natin, dati kasi nagkaroon ng issue ng korupsyon ang lungsod ng Makati. Yung siyudad ng Makati, nung panahon ng Aquino administration, panahon ni Noynoy Aquino, katakot-takot na investigasyon sa kanila pong pagpapagawa ng kanilang Makati City Hall. Pero ang mga tao roon, mahal na mahal po ang mga Binay. Mahal na mahal po sila. Bakit sila mahal? Dahil sila po ay totoong tumutulong sa kanilang mga kalugar. Sana po walang mga tiwaling mga barangay ho dyan. Dyan po sa Makati dahil alam naman ninyo na ang Makati ho, isa ho yan sa mga iniidolo ng ating mga kababayan. Mantakin ho ninyo si dating Mayor Jojo Binay. Mayor ho ng Makati City ho yan. Tumakbo sa pagka-Vice President o Vice Presidente. Isipin ho ninyo from Cagayan
Ilocos Norte, Apari, Batanes, hanggang Sulo, Tawi-Tawi. Abay, kilala po si dating Mayor Jojo Binay. Nanalo po sa pagka-Vice President. Kaya sabi ko nga ho, kung nanalo sa pagka-presidente ito, wala ho tayong problema. Lalo na po kapag ikay may sakit. Walang problema sa pagpa-hospital. No? Pagdating sa birthday mo, sigurado po may cake ka na, may panghanda ka pa. So ang bibilin mo na lamang ay yung mga dagdag ho roon. Pagdating ng December ho, mayroon kang Christmas gift, regalo ho, na galing ho sa Office of the Mayor. Yan po ang mga pribilehiyo na ibinibigay po sa lungsod ng Makati. Mayroon naman din pong mga ibang syudad na katulad na rin ho sa Makati. Pero may mga syudad pa rin ho na sabihin nila, isa kami sa top 10 na syudad dito sa National Capital Region. Pero ano ang kwento? Mabigyan lamang ho sila ng pailaw. Alam ho ninyo, may mga syudad doon na sobra na ho sa ilaw. Alam naman ho ninyo, magkano isang poste ng isang pailaw. Sabi nga noong tumatakbo, natalo nga lang 150,000, 150,000 ang halaga ng isang poste. Isipin ho ninyo yan. Ilang poste ang gagawin ho nila para ho mabigyan ng pailaw. Maganda ho ang programa, maganda ho ang layunin. Pero yung gastos ho napakalaki. Maraming pwedeng paggamitan ng pondong sa perang yun. Di ba? Nakita ho ninyo yan. Kaya sabi ko nga, kahit pala sino pa po ang maupo, kasi sabi nga ho nila, bagong Pilipinas, bagong mukha. Kaawa-awa naman kapag isinisi natin kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paghihirap ng tao. Sabi nga po ng ilang mga tagapanood natin, huwag niyong iasa sa gobyerno ang kahirapan. Dapat magsumikap kayo para hindi kayo maghirap. Tama naman po sila. Pero ang tanong ko po dito, nakita ho ninyo yung gasolina ho ngayon. Kung napansin ho ninyo, sino bang may mga motorsiklo dyan at may mga sasakyan po dyan? Nakatulad ko din na may motorsiklo at may sasakyan po. Magkano na po ang presyo ng gasolina, diesel at iba pa? Dati-rati ho, bumaba na ho yan Umabot na lamang ho ng 50 mahigit. Ngayon po, umabot na naman ng 70 pesos o mahigit pa ang bawat litro. Dito sa Metro Manila, may mahigit kulang-kulang 70 pesos ang bawat litro. Depende ho sa kanilang location, sa lokasyon po nila at ang napangalan po ng gasoline station. So, talagang sinubok ho ng gusto ang Pangulo ho ng bansa. No? Maging sa presyo ng bigas, marami po mga tindahan na gusto na lamang magsara, ayaw na magbenta ng bigas kasi nga nabili po nila ng mahal. Tapos ngayon, nagkaroon po ng rice price ceiling ho. Ibig sabihin kautusan ito, executive order ho nang galing sa Pangulo na kailangan po ang pinaka-regular rice is 41 pesos at ang pinaka-wila rice, ibig sabihin sa magandang klase is 45 pesos. So sino negosyante ng bigas ngayon ang magsakripisyo para ibenta na ganun ang halaga? Di ba po, marami po talagang gusto magsara na lang kaysa malugi ho sila. Kaya nga ho, ang dapat ho paigtingin ng ating gobyerno. Ito, mamaya ho, mayroon akong ipalabas sa inyong video ho. Salamat sa may-ari nitong video, no? Para ho siyang mukhang taga-ibang bansa, no? Para siyang Arabo, hindi ko alam kung tama, no? Pero marunong siya mag-Tagalog. 'Di ba? Magsalita ng Tagalog. I-share ko lamang sa inyo. Nasa humigit isang minuto lamang po ang kanyang video. I-share ko po sa inyo. At mayroon pa pong isang issue rito na sa harap mismo ng presinto ho, doon pa sila nagkagulo-gulo at nag-away-away. I-share ko lamang ho sa inyo, no? Para po at least ay makita ho ninyo kung ano ba talaga. Tama ba itong kanyang sinasabi or hindi po siya tama, di ba? Kaya ito pong problema po ng ilang pong mga barangay kapitan, barangay kagawad, mabigat ho ito. No? Palagi po nating sinisisi ang mga pulis. Ako po, isa na rin po ako sa nagkokomentaryo sa mga kapulisan. Salamat pala nung nakarang Sabado na interview ko po ang Public Information Office o officer ho ng Quezon City Police District kay Police Lieutenant Colonel May Hinyo. No? Salamat po sa inyo, ma'am. Siyempre, of course, sa kanila pong District Director, si Police Brigadier General Rodrigo Marana. Napakabait na general ito at talaga hong kahit sino hong lumapit sa kanya talaga pong Katulad din po kay District Director ng Manila Police District, si Police Brigadier General Andre Dizon. Magandang hapon po sa inyo, sir. At ganoon din po sa Eastern Police District, no?
na si District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Asuita. Salamat na marami sa inyo, sir, kasi pag pumunta po ako sa kanilang lugar, talaga hong hinaharap po ako at inaasikaso. Noong Friday ho, pumunta ho tayo sa tanggapan po ng Commission on Election ng Valenzuela. Yun nga po, may nakausap tayo doon, si Ma'am Tracy. Thank you sa inyo. At ganoon din ho sa Department of Justice ng Parole and Provision, kay Sir Nicolas. Salamat po sa inyo pong pagpa-unlock at na-interview ko kayo. Medyo nabigo lamang ho tayo doon sa Chief of Police ng Valenzuela City Police Station. Hindi po natin nakaharap, hindi po natin nakausap at tinext ko po, hindi sumagot. At tinawagan ko rin, hindi rin sumagot. Okay lamang ho, walang problema. Baka busy sila o baka ayaw lamang ho tayong kausapin. Pero ang importante, sabi nga ho nila, sabi nila, hindi raw ho tayo patas. Ito na nga ginagawa natin. Naglilibot po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa iba't ibang opisina para po makausap natin sila. Di ba? May mga ilang tumatakbo sa kapitan, pagkakapitan, may mga nakaupo po bilang kapitan, natatakbo muli, kinakausap natin para po malaman natin kung ano po ba ang kanila pong mga ginagawa. Di ba? Ito, mayroon lamang akong i-share sa inyo na video, panoorin po natin ito. Alam ko, napanood na ninyo ito. Pero nagulat po ako sa kanya po mga sinasabi, kung tama ba ang kanyang sinasabi na pinagbawalan daw ang bansa natin mag-import. Pagkakaalam ko ho, mayroon pong ibinibigay po ang Department of Agriculture para po sa importation ng mga bigas noong mga panahon. Hindi ko lamang alam ngayon kung tuloy-tuloy pa rin ho ang importation ng bigas. Panoorin ho natin at ito po credit to the owner of this video. Salamat po. Pilihan ng good quality rice. Balik natin sa At yung bigas na yun, yung parang 111 million population. Everybody eat rice 3 times a day. Almusal, tanghali, at gabi, 3 times rice. Yung mga mahirap, paano gagawin na yun, bigas matas na? Bakit sa Philippines double price? Doble yung presyo. Because the bawal. Ibig sabihin, sa ibang bansa, mas mababa ang presyo ng bigas. Dito na ho, sabi niya, double price ang presyo ng bigas o triple ang presyo ng bigas. Hindi ko po alam. Baka binabasihan ho nito yung sinasabi pong 20 pesos ang bawat kilo. Di ba? Tuloy ho natin. Pero standby lamang ha. Hindi po. Importation. Okay? Bawal ang importation ng rice. Dapat yung gobyerno, the president, will allow the import of rice. At no duty, no taxes, walang VAT. 0%. Ano ang pinakamaganda sa sinabi niya na the government or the president ay pahintulutan na mag-import ng bigas. Alam ko po, binibigyan po sila ng permit na para mag-import. Pero yung sinasabing no taxes, no duties, yun po ang pinakamaganda. Para bumaba ang presyo ng bigas, siguro ang gawin po ng gobyerno natin, alisin na po yung buwis ng import rice or either yung mga duties nila, diyan sa customs, alisin na ho para bumaba ang presyo, mahabol po ng ating pong pangulo yung presyo po na 41 or mas mababa pa, mas maganda para maging pabor po sa ating mga kababayan, lalo na po ako talaga hindi ako pwede sa isang araw na hindi kakain ng 3 beses ng kanin Kaya bigas ang importante sa akin. Minsan nga ang ulam wala nang problema yan konting ulam pwede basta may kanin lamang tayo, di ba? Ituloy natin. At sabi ng yung dahilan bakit bawal importation para yung protection ng farmers. Hindi tama. Dahil yung mga farmers mahirap pa rin. Kita mo mga farmers, mahirap yung mga farmers. Wala silang benefits. Dahil nang bibigyan sila sa traders, mga Chinese, mga ibang traders, local, yung Filipino, mura lang galing sa palay, wala pang 20 pesos. Yung mahirap, ano bibili nila? Yung nagdurog na bigas, tapos halo sa tubig gagawin ng lugaw. Dahil hindi sila kaya nabibili ng good quality rice. At yung bigas na yun, yung parang broken, yung durog, ito na import para sa animal feeds. Ibenta nila sa market para mura yung para sa mahirap. Para yan ng choice ng mga mahirap na bibili ng yung bigas na durog. There is a big voice. If you can bring this voice to the government will allow the rice free importation. I myself, I can bring the rice, I can sell in the market 25 pesos. Even the one ship I can bring, I can sell in the market 25 pesos 1 kilo rice. Kahit walang profit, at least we can help the people to eat the food. Di ba nakita ninyo? Napakaganda po na kanyang sinasabi, di ba? So, may mga pamamaraan kung talagang gugustuhin lang. Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sino po ba ang humahadlang para po makamit
ng Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., na mapababa ang presyo ng bigas? Mga negosyante, mga hoarder, traders, sila ho. Nakita ho ninyo mga farmers natin ng palay, no, ng palay, magkano ang biliho nila sa palay? Depende pa yan sa klase ng palay. 'Di ba? Bibilhin ho nila wala pa sa 20 pesos. Sabi nga dito na nagsalita, magaling ito, alam ho niya ang kwento ng ating bansa. 'Di ba? Or taga rito siya, salamat sa iyo. Salamat sa pagtulong mo na para po mabuksan po ang mga mata at isipan po at kaalaman ng aking pong mga kababayan. Totoo po yan. Wala pa po sa 20 pesos po ang kilo ng palay po binili nila. Ngayon, ibebenta sa halagang 50, ang laki po ng tubo ho nila. 'Di ba? Sobrang laki ho. Sino po ang yumayaman? Yung mga taong hindi nagpapagod. May puhunan lamang sila kaya sila yumaman. Yung pong mga tao na sila po yung nagtatanim, sila yung nagsakripisyo, sila yung nagpapaulan, sila yung nagpapaaraw, nagpapainit, habang sila ay nagsaka, sila yung nahirapan, sila yung naghihirap. Sabi nga nila, sa tagal ng panahon hanggang ngayon, mahirap pa rin yung mga magsasaka. Tama po yan. Dahil kumpara mo po sa ibang bansa, kakaiba po ang mga magsasaka doon kaysa dito sa atin. Ang mga magsasaka doon, para na rin silang nagtrabaho sa isang company na mayroong benepisyo at pribilehiyo. Dito ho sa atin, walang ganon. Kapag nagbigay po ng ayuda ang gobyerno para sa mga magsasaka or either po, tawag nito para makapagbigay ho sila ng mga tulong po ng fertilizer at iba pa. Swerte ka na kapag ikay nabigyan. Hindi ho lahat mabibigyan. Minsan naging palakasan pa. Di ba? Kaya marami pong problema sa bansa natin na dapat pa po talagang ayusin po ng ating gobyerno, lalo na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan na nga po, umaksyon na po ang Pangulo dahil nakita po niya na sobra na ho ang pagtaas ng presyo ng bigas. Maniniwala ba kayo ang pinakamurang bigas 50? Hanggang 70 pesos ang bawat kilo. Sa mismo na pong lugar na kung saan may mga taniman ng palay, ang presyo ng bigas mataas din. Umaabot ng 50 hanggang 60. Samantalang, yung bigas ay yung palay, may taniman ho sila sa kanilang lugar. Mabuti sana kung halimbawa sa probinsya ng Isabela, probinsya ng Nueva Ecija, no, ang bigas doon ay mura dahil naroon ang taniman ng palay. Dito sa Metro Manila, tumaas, okay lang dahil nga nasa Metro Manila tayo o nasa National Capital Region. Hindi ho eh. Minsan mas mura pa sa Metro Manila kaysa probinsya. Oh, sabi nga po sa akin, meron po sa akin nag-message, sir, dito nga po sa Boracay, ang bigas ho napakamahal. Hindi po mismo sa loob ng Boracay, sir. Kasi ang Boracay, malaking isla ho yan. Mayroong mga party doon na hindi po resort, no? Yan po ay mga nakatira dyan ay mga katutubo roon. So magkano ang bigas ho nila? Mahal. Di ba? Kawawa naman po ang ating mga kababayan. Kaya this is the right time. Actually, last Thursday ba ito Wednesday na sinimulan na ho naglilibot. Umikot na po si DILG Secretary, no, Attorney Benhur Abalos, kasama po ang taga Department of Agriculture, ang mga LGUs na mga mayors dito sa National Capital Region para bisitahin po yung mga retailer, no, ng diyan sa mga palengke. Ako po hindi ko pa po nakita Sorry po. Hindi pa ako nakapaglibot para tignan ko kung magkano presyo. Bumili po ng bigas ang aking pong may bahay. Hindi ko po tinanong kung magkano na po ang kilo ng bigas. Kaya nakakalungkot, no? Dahil ito sa totoo lamang napakarami pong topic natin na dapat talakayin. Sana tinalakay natin yung mga topic na magbabiral tayo. Yung mga topic na talagang marami pong manonood sa atin. Pero ginusto ko po ito, issue ng barangay, kapitan, at issue ng bigas. Bakit? Gusto ko rin pong makatulong upang ipaliwanag po sa inyo kung saan at sino po ang may kasalanan. Nakita naman ninyo, mayroon nga pong isang video ko napanood, mayroon siyang sinisira isang relihiyon. Pero hayaan na natin yun. Ayaw kong pag-usapan yun dahil hindi ako tiyak doon. Mahirap kasi pong magsalita tayo nang hindi po natin sigurado. So ngayon po nakita ko po sa probinsya ng Bulacan, lalo na po sa bayan po ng Balagtas, at ganoon din sa bayan ng Bukawi. Napakarami pong mga budiga ng palay dyan o ng bigas dyan. Nung pinasok ng ilan po nating mga opisyalis ng gobyerno, kasama na po ang mga congressman, si House Speaker Martin Romualdez, ganoon din po si
Congressman Erwin Tulfo, nakita po natin napakarami pa palang sako-sakong bigas. Tapos sasabihin nila, kulang tayo sa supply, di ba? Tumaas ang presyo kasi umulan, bumagyo, no? Walang ani. Pero nag-i-import tayo ng bigas, di ba? Ang dami nating in-import na bigas, sobra-sobra ho talaga. Kung titignan natin, diyan ho'y Bulacan pa lamang ho ang kanila pong napuntahan. Ang dami pong probinsya, halos sa mga probinsya at maging dito sa National Capital Region, may mga budiga ho ng bigas dito. At dapat din ho nilang silipin yung budiga ho ng National Food Authority. Kung ilang sakong bigas ang meron po sila, baka yung iba dyan binukbok na sira na ho. Di ba? Kaya sana ho, matuklasan po talaga ng gobyerno ng Duterte administration kung sino po ba ang nasa likod nito. Wala bang kinalaman ng ilang opisyalis ng gobyerno rito sa sabuatan? This is a simpleng economic sabotage na pinapahirapan ang gobyerno, lalo na po ang taong bayan. Na pwede naman palang gawin na 41 ang bawat kilo, di ba? Bakit hindi nagawa? Kailangan pa ho maglabas po ng executive order o iutos pa po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na babaan ang presyo. Anong nangyari po, hindi pa babaan ang presyo, pataasan ang presyo. Di ba? Kaya nakakalungkot isipin na kapwa natin Pilipino ay niluloko natin. Di ba? Sana po ay mabuksan na po ang ating po mga isipan, no? No? Para po mamulat na tayo. At ngayon nalaman ho na balitaan ko po yung NIDA administrator ho, siya po ang gawin ng Department of Agriculture Secretary. No? Ilipat na ho. No? Nagkaroon ng rigo doon. Ang dami na ho sumubok ho, ang dami na pong mga sekretaryo, kaya nga sabi ho ni Manny Piñol, no? Walang problema sana ang bansang Pilipinas dahil napakayaman ng lupain ng bansang Pilipinas kung ang gobyerno at ang tao ho ay magkakaisa. Ibig sabihin, pangunahan ng gobyerno para turuan ang mga farmers at ang farmers naman sumunod sa gobyerno. 'Di ba? Marami na ho tayo kung ako ho ang gobyerno natin, lalo na po ang Department of Agriculture, no? Lalo na itong ito pong Bureau of Plant and Industry. Na hindi ko alam kung ano po ang mga function nito, no, ng departamentong ito. Ito ba'y nakakatulong? Kailangan na ba itong buwagin? Alam mo ninyo, napakarami ho nila yan Marami ho yan. Bureau of Forestry, Bureau of Plant and Industry. Marami ho yan. Bureau of Fisheries and Aquatic. Ang dami ho yan No, na under po yan ng Department of Agriculture. Napakarami po niyan. Ang tanong ko po, ano po ba ang naiambag nila para matulungan ang ating pong bayan, ang inang bayan po natin? Ano po ba ang naitulong, naiambag nila sa ating inang bayan? Yun ho di ba? Ulitin ko po, i-subscribe po ninyo ang aking pong YouTube channel, no? Andyan po sa inyong screen ang pangalan po ng YouTube channel ko, Hulika TV, at ang aking pong i-follow ho ninyo, nasa screen din ho, Hulika News Online. No, i-follow ho ninyo para makapag-direktang comment ho kayo sa akin, no? Para diretso tayong magtalakayan, 'di ba? Dahil alam ho ninyo, napakaganda hong pag-usapan, no? Nang tayo mismo, ano po ba ang pwede nating iparating sa ating gobyerno? Sa totoo lamang, kahit sino pang upong pangulo, sabi nga ho nila, bagong Pilipinas, bagong mukha. Hindi ho totoo yan. Kahit sino pang bago, kahit sinong luma ho, kung hindi ho magkakaisa ang gobyerno at ang tao, walang mangyari sa bansa natin. Halimbawa, ang gobyerno natin naghigpit. Ang mga tao ayaw sa paghihigpit. Wala ho mangyari. Naalala ko po, para sa isang paaralan lang ho yan Bago ho magkaroon ng pasukan, maiba tayo ng konti, kambyo ho tayo ng konti Bago po magpasukan ng mga estudyante sa isang paaralan o sa paaralan, nagkaroon na ho sila ng meeting ho. May meeting ho yan ang mga parents ho, kasama po ang teachers at iba pa. So diniscuss na po sa kanila kung ano po ang mga rules and procedure ho, mga guidelines ho, pag pumapasok po ang kanilang mga mahal sa buhay na mga estudyanteng anak. Pagdating ho ng pasukan, yung kanilang pinag-uusapan po, 20% lamang ang tumatalima doon. Lahat ho lumalabag. Kaya yung napakasimpleng pamamaraan at simpleng problema, dapat magawa ng paraan at solusyon. Wala ho.
Pero tignan ho ninyo sa mga private school. Private school yun ha, pag-usapan natin ha, isang tabi muna natin ang mga pampublikong paaralan. Sa mga private school ho, madali lamang ho silang pumasok at madali lamang silang umuwi. Bakit? Mayroong mga regulasyon, may paraan para maging maayos. Ibig sabihin, may pasok po ng alas 7, may pasok ng alas 8 at may pasok po ng pang alas 9. Ganon din naman ang pampublikong paaralan. Siguro, ma-question lang ho nila kung gaano karami ang kanilang estudyante ikumpara ho doon sa mga pampublikong paaralan. Pwede siguro. Pero ang pinaka-the best pa rin ho doon na pinaka-solusyon ho, kung ang magulang, ang estudyante, kasama na po ang mga teachers at principal po ng paaralan, nagkakaisa at nagkakasundo, wala hong hirap na mangyayari. Ginawa ko lamang halimbawa ho yan ha. Ginawa ko lamang halimbawa. Kaya kung magkakaisa ho, wala hong problema. Ang naging problema lamang, hindi po nagkakaisa. No? Ganon din po sa gobyerno natin. Ang sabi ng gobyerno natin, kasi akan sa gobyerno ho, sila po hindi po sa tradition style po. Denver, Gobaleo, notified. Salamat Denver. Hindi po sa tradition po na sistema ho, nabubuhay na ho ang mga pamamaraan ngayon para ikaw ay maging farmers o maging fisherman. Di ba? Sa ibang bansa ho, nag-aral sila sa Pilipinas, dyan po sa UP Los Baños. Nag-aral po sila dyan. Pagkatapos po nila, dinala po nila ang kanilang pinag-aralan sa kanilang bansa. And they made it. No? Nangyari ang dapat mangyari. Sa atin po, ang mga Pilipino halos ayaw na mag-aral ng kursong agrikultura. Bakit? Madumi. Di ba? Mahirap. Nakakapagod. Ang gusto ho nilang pag-aralan, yung bang pagtapos sila ng kanilang pag-aaral ay nakaupo, nakaupo, nasa opisina at malamig. Hindi mainit. Yun po ang gusto po ng karamihan ng mga Pilipino. So ngayon, nung mga panahon, nakaraang panahon, ilang dekada na ho nakalipas, ang Pilipinas ho ang number 1 sa usaping agrikultura. Ngayon po, tayo na po ang pinakahuli sa ngalan ng agrikultura. Bakit? Dahil tayo po ay naniniwala pa rin sa mga traditional farming. Hindi na po sa mga makabagong pagsasaka. Kaya nga po kung ang gobyerno, ang ating Department of Agriculture, ang Bureau of Land and Industry, no, at ang iba pa na mga sangay ng gobyerno, turuan nila, magseminar ho sila at sila mismo ho, hands-on silang tutukan ang ating mga farmers kung paano po gawin. No? Kasama na rin po ang irigasyon. No? Kaya nga nung nakaraan ho, muntik ko malaglag sa upuan. Ang senador ho natin, Senador Raffy Tulfo, dahil sa laki po ng budget ng irigasyon pero wala naman tayong nakikitang maayos na irigasyon. Di ba po? Kayo po sa inyong mga lugar sa probinsya, kung kayo po yung nanonood ngayon, pakikomento po. Sa inyo bang lugar, alam niyo po sa aming pong lugar dito sa Bicol, noong mga panahon siguro na nandun ako, no? Umaasa po ang mga tao doon sa ulan, umaasa po ang mga tao doon tubig galing sa bundok sa Mayon Volcano. May mga ilog po doon at mayroon po doon na sinasabi hong bukal o yung tubig hong lumalabas lamang ho sa ilalim ng puno, no? At yan ang kanilang ginagamit. Yung tubig na yun, walang patid ho yan. 24/7 ho, may tubig ho. Araw at tag-ulan, may tubig ho yan. Yan po ang kanilang ginagawang paraan. Naglagay po sila ng sarili nilang kanal para po yung tubig makadaloy doon sa kanilang mga sakahan. Pero pag tinignan ho natin, ang laki po ng budget po ng National Irrigation Authority ng NAIA o NIA. Di ba? Saan napunta ang mga perang yan? Kung nakita din ho ninyo, walang personalan nito, bahala na ho kayo kung hindi po kayo sang-ayon. Dahil baka naman isipin ninyo, kontra ho ako kay Sara or pabor ako kay Sara. Alamin na lang po ninyo. Ang Department of Education, napakalaki ng budget ho. Kung nakita ho ninyo yung kanya pong bodyguard, nasa 400 almost na personnel na poprotekta po sa ating Vice Presidente. Bakit kamo? Dahil ang rason ho nila, isa po sa target daw po ng mga terorista o ng mga NPA ang ating Vice Presidente. Well, assuming, pero napakalaki pa rin nun, napakarami pa rin nun. So ayaw ko na po pag-usapan dahil nariyan na po yan at ako po talaga takang-taka sa sobrang dami.
no? Siguro pag sabi nga natin mga 50, baka sakaling maintindihan ko pa, pero 400, almost 400 po ha. At mayroon din pong confidential fund ang ating pong Vice Presidente, ang isa nga na i-convert pa, no, from sa kanya pong opisina hanggang doon sa Office of the Vice President, ano. So, okay 'yon. From Office of the President to Office of the Vice President, ano. So sa kanilang diskarte, paraan nila ho 'yon. Dahil po sa kanilang confidential fund. Ngayon, humingi rin po ng confidential fund ang Vice Presidente ng ilang milyones. Malaki ho, hindi lang biro, hindi lang 1 milyon, 2 milyon, malaki po. So granted na ibigay dahil kailangan. Okay lang din. Dahil gagamitin sa iba't iba, logistic, sa surveillance, sa lahat po, intel, lahat yan. No? Intelligence fund nga ho eh. Diba? So, ang Department of Education, ang laki po ng kanilang pondo. Ang bawat paaralan ho, napakalaki din po ang budget. Mabuti na lamang ng mga panahon may nakausap akong principal at totoo namang mabait din. Inamin sa akin kung magkano ang budget nila. Kaya may mga ilang parents na nagtanong sa akin, hindi ko po sinasabi dahil hindi ako nakakatiyak kung tama ba yung sinabi sa akin na figure ng isang principal. Baka mamaya biniro lamang ako dahil wala naman ako nakitang tawag nito, dokumento na yun talaga. Pero nung sinabi ko po na dapat lagyan ito ng grills kasi delikado, may mga issue po na mga bata hong tumatalon sa building pero news blackout ho yun. Ganun ho sila kagaling. No? Na news blackout. At iba pa mga problema sa paaralan, news blackout ho yan. Because of social media, nalalaman po natin ang problema ng bawat paaralan. Kaya kung nakita ho ninyo, sa pagkakaalam nyo, magkano ba ilang bilyones ang budget ng Department of Education? Ang laki ho. Napakalaki. Ginagamit nila sa halip na unahin mo na nila ang mga paaralan, yung kulang sa, sabi nga, meron daw silang pinapatayo ng mga paaralan. Sabi po ng isang undersecretary. No? At sabi naman nila, meron din po silang mga project ngayon para po sa mga kagamitan sa school. No? Marami ho. Pero patuloy pa rin ang reklamo ho ng ilang mga parents na patuloy pa rin humingi ng kontribusyon o voluntary. Kaya kayo pong mga mambabatas, gumawa po kayo ng batas na alisin na po ninyo ang batas na nagpapatibay po ng Parents Teachers Association. Alisin na po ninyo yan. Para po ang mga parents ho, dapat nga walang gastos eh. Libre ho yan eh. Gobyerno ho yan eh. Di bali ho kami sa private, yung anak ko na sa private, okay lang. Dahil ipinakita na ho sa amin ano po ang gastos nila sa loob ng 1 taon. Pag sinabi ho nilang 22,000 ka sa 1 taon, 22,000 babayaran ko. Di ba? Ganon. Yung anak kong grade 5, 22,000, almost 22,000, no? Kasama ang miscellaneous, no? Ang monthly at ang miscellaneous, di ba? So, binayaran ko. Kailangan bayaran, sa private school ka eh. Pero ang kagandahan doon, gumastos man ako, atis ka ako, pagdating ng tag-araw, tag-init, hindi na ho mahirapan ang aking anak dahil sila ho'y well ventilated. Ibig sabihin ho, may aircon ho sila at maayos po. Dito sa pampublikong paaralan, kailangan pa po magdesisyon ang principal o ang gobyerno na kailangan bang pauwiin sa sobrang init. Kaya kung nakita ho ninyo, marami pong mga nag-aaral sa pampublikong paaralan ang nagkakasakit dahil sa init sa loob ng classroom. Kahit 5 electric fan ang ilagay mo dahil sa sinasabi nating tinatawag nitong ating klima ho, ikakaiba na, no? Kaya hirap po talaga ang ating mga mag-aaral. Okay? Salamat po sa inyo. Okay, ilang minuto na lamang. Balik ko tayo dito sa topic ko natin. Ito po yung pinaka-topic natin na ilang pong mga barangay official, katulad po ng barangay kapitan, barangay kagawad na naging abusado. Minsan naging abusado sa kanilang posisyon. Ulitin ko lamang, ito po hindi ko po talaga matanggap-tanggap na kapitan inagaw ang misis ng kanyang opisyal sa barangay. Halimbawa, barangay kagawad, yung asawa inagaw ni kapitan or siguro ginusto si kapitan dahil gwapo, mapera, si kagawad walang pera, no? Kaya lumipat kay kapitan. Pero kahit na gusto ng babae, ng asawa ng kagawad o ng asawa ng XO, ng asawa ng sekretary, ng asawa ng treasurer, na, di ba, nakita ho niyo, viral isang kapitan, nakuhanan pa ng video, di ba, ang laki sampal noon.
sa ilang mga kapitan, lalo na po yung mga matitinong kapitan, kahit kaawa naman sila, kawawa naman dahil wala silang ginawang mali, 'di ba? At ngayon po hindi na po biro ang sweldo o honorarium po ng kapitan, mataas na ho. Hindi katulad dati libre at mababa, maliit lamang. Ngayon po, halos po sila nagpapatayan na. Kung nabalitaan ho ninyo sa iba't ibang mga lugar, no? Nariyan na po ang kaliwat kanan ho mga ambush, no? Dahil lamang ho sa posisyon sa pagtakbo ng kapitan o kagawad. O si kagawad gusto tumakbong kapitan, inambush. O si kapitan, kinalaban. Hindi tawag nito, hindi matinag-tinag, inambush, 'di ba? Dapat solusyonan po ng ating pong gobyerno, lalo na po ng DILG. Ang DILG, siya po yung sangay ng gobyerno, ng departamento ng gobyerno na nangangasiwa, nangangalaga sa lahat ng mga barangay, munisipyo at probinsya. Pero wala ho eh. Bago pa dumating ang barangay eleksyon, bago pa dumating na ideklara na magkaroon ng barangay eleksyon, naging paalala na po 'yan. Ng ilang hanay sa media, radyo, dyaryo, television kasama ng social media. Na maglagay ho ng tawag nito, na maglagay ho ng proteksyonan o maglagay ho ng ang ginawa ho nila ay yung mga checkpoint sa mga motorsiklo lamang ang inaatupag ho nila. Hindi ho nila binabantayan yung mga galaw ho ng mga kapitan na para maprotektahan sila. Lalo na sa kanilang ginagawa araw-araw. Na hinahanapan na lang sila ng pagkakataon para ho ambusin. Di ba? Ang ginawa po ng kapulisan, which is tama naman po, siguro para sa kanila, checkpoint dito, checkpoint doon. Kaliwat kanang checkpoint, pero nakakalusot pa rin ang mga ilang kriminal. So sino ang may problema doon? Kaya nga nung napanood ko po sa isa pong interview, si PNP Chief, no, Police General Rodolfo Azorin Jr., na sabi nga ho doon medyo nabastos na raw ang mga pulis. Talaga ho mababastos dahil gumawa ho sila ng mali. Pero kung hindi sila gumawa ng mali, hindi sila babastusin. At yung pambabastos sa kanila, dapat lang hong bastusin sila dahil napakasinungaling nila. Bukyang-bukya na, huli na sila sa kanilang mga bibig na hindi pa rin ho nila inaamin. Di ba? Kaya yun po, ang aking pong kaibigan dyan po sa Barangay Viente Reales, Valenzuela City, Rafi Padua Buaraw, magandang hapon sa iyo. Primo Rafi Padua Buaraw, watching ho, hindi ho napakinggan ni di ba? Yun ho ang isa ho sa mga naging problema, di ba? Kapitan, no? Si Kapitan, asawa ng XO. Ibinahay ni Kapitan, di ba? At yan ay usap-usapan sa buong barangay. Hindi na maitago yan. Alam ng kabarangay niya na yun ang nangyayari. Di ba? Pero didma lamang ho. At ang lakas pa. At ang kapal ng mukha. Ako po, hindi na ako makaharap pa ganun. Ganun ang ginawa ko. Asawa ng aking opisyal. Kuhanin ko. Di ba? Hindi ko kayang gawin. Totoo lamang. Bilib ako. Saan humugot ng kapal ng mukha itong mga ilang nakaupo at tumatakbo sa pagkakapitan? Siguro, walang pumapalag dahil takot sa kanya yung mga kabarangay niya. Mabuti na lamang sa lugar ko. Ako, hindi naman ako sinasabing tinatakot ko sila. At hindi rin po ako natatakot sa kanila. Dahil ang aming barangay rito, opisyal, ay mabubuti naman at maayos naman. Base po sa aking obserbasyon. Yun lamang ho ang kaibahan dito at sa ibang lugar. Kaya nalungkot ako. Nung ibinalita sa akin, sabi sa akin, Sir, alam po ba ninyo, asawa po ni Kagawad, ibinahay ho ni Kapitan, walang hiya. Alam ba ng barangay ninyo? Alam po, Sir. Kaya lang po hindi na po nagsasalita ang aming mga kabarangay. So ano ngayon? Iboto pa ba ninyo? Ay hindi na po, Sir. Patunayan ninyo sa akin. Kasi pag nanalo pa rin si Kapitan, ibang klase kayo dyan. Kaya magpatuloy ang mga gawaing masama at mali dahil kinukonsinti din ninyo na mga taga-barangay kayo. Di ba? Dahil natakot kayo sa inyong kapitan. Alisin nyo takot nyo.
para mabago ninyo ang inyo pong barangay. Dahil kung ang kapitan ninyo abusado, may kapitan din, kagawad, kasabot si kapitan, ipinakulong yung kasambahay, o yung katulong, ipinakulong ni kapitan at ni kagawad. Di ba? Dahil naabuso ang kanilang power. Inabuso nila. Di ba? Kaya ingatan ninyo na iboto pa rin ninyo itong mga klaseng kapitan. Kanya lang, yung tumatakbong kapitan, halimbawa, yung katunggalin nitong mga binabanggit ko, baka hindi naman niya kaya. Di ba? Kaya dapat magpakitang gilas siya para gustuhin siya. Kasi sabi nga ng mga tao ron, walang mapagpilian eh. Sabi nga nila, walang mapagpilian. Natawa ako eh. Kaya sabi po nung isa kong kaibigan, sabi niya sa akin, alam mo sir, nung panahon na hindi pa tumatakbo yan, matagal na panahon. Sa akin po lumalapit yan. Humihingi po ng tulong, anumang klaseng tulong. Tapos, ang ginawa sir, tinanggal niya yung kanyang bodyguard, pumunta sa akin, ikunento ang kanyang buhay. Mantakin niyo sir ha. Pag kumain po sir, yung tumatakbong kapitan, magaling ho yan sir. Talaga hong kakaiba ho ang itsura niyan. Mabighani ka. Talagang magustuhan mo siya kung di mo siya kilala. Yung mga tauhan ho niya, ay pag siya ho'y kumakain or nasa isang hindi ho binibigyan ng pangkain. Nakatayo lamang ho doon habang hinihintay si boss nila. Sinong boss nila? Tumakbo kong kapitan, kalaban po. Di ba nakita ho ninyo yan? Sabi ko parang kakaiba. Kung siyang manalo, malamang yung kanyang mga kabarangay, yung kanyang mga constituents, habang kumakain si kapitan, hindi pwedeng istorbohin. Habang kumakain si kapitan, hindi kayo mapapakain. Mahirap yung ganon. Kaya ngayon pa lamang pag-aralan nyo mabuti kung yung kapitan na tumatakbo ay karapat-dapat ba yan. Sabi nga niya sa akin, sa totoo lang Sir Jojo, magaling pamamuna yan. Magaling manira ho yan. Kung ano-ano na lang mga sinasabi. Naturalmente, sasabihin niya, manira siya, mamuna siya, kung ano-ano sasabihin niya para siya makalusot at malinlang niya ang mga kabarangay ninyo. Kaya yung mga kabarangay ninyo, pag mag-isip-isip po sila, isipin niyo sir, yung mga kapartido niyang barangay, kagawad, inihingian niya ng pera. Isipin ho ninyo yan. Kagawad, yung kanyang mga kakampi ho, kumbaga kapartido o kalinya. Minsan sir, hindi pa ho napakain ng mga tao. Bakit sila naroon? Ganyan pala ang ugali ng kanilang kapitan. Natatakbo. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Nakakalungkot ho. Di ba? Kaya kayo ho, pag kayo nalinlang, tapos kayo, ilang taon kayo magsakripisyo. Mabuti sana kung sa darating na 2025, totoong magkaroon ng eleksyon. Dahil ang barangay eleksyon ho, na-extend at na-extend. Kaya swerte ho nila eh. Humahaba ang kanila pong termino sa isang termino. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit nagkaroon ng eleksyon ang barangayan. Tagal na ho nito. Kaya napakaswerte, ang dami na hong yumaman na kapitan. Na nakaupo. Dati hong walang sasakyan. Ni bisikleta nga, wala hong bisikleta si kapitan. Pero ngayon hong magtapos ng termino ho niya, may 3 kotse na. Dati hong ang bahay ho ay tagilid. Pero sorry hindi mantay na mo muna. Wala rin tayong magandang bahay ho eh. Kasi yun nga naman ang pag-usapan lang ho natin. Dating tagilid, ngayon ho, tuwid na tuwid. 4 na palapag pa, kulang na lamang lagyan ng escalator at elevator. Ang bahay ni Kapitan. Ganun ho ha. Kaya mag-ingat ho kayo. Kayo mga butante, kayo ang bahala ho dyan. Okay, hanggang dito na lamang po tayo. Salamat po ng marami sa inyo. At isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Napakaganda ng panahon. Mas gugustuhin ko ng umaaraw kaysa umuulan. Umulan lang po, Panginoon, doon sa mga lugar po na kailangan po nila ng ulan. Lalo na po doon sa may mga sakahan. Kasi dito sa Metro Manila, sa sobrang init, maganda. Dahil walang baha. Pag umuulan dito, kahit konting ulan lamang, 1 oras, traffic na agad, bumabaha na. Kaya salamat Lord sa panahon na si Haring Araw ay talagang tuloy-tuloy ang kanya pong pagsilip ho sa amin. Salamat po. Hanggang dito na lamang po. Isang magandang hapon ho sa inyo muli. Luzon, Visayas at Mindanao.
Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Adios amigos, mga manay at manoy. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. See you on bukas po. Bukas po. Salamat po ha. Sabi po ni Maray na hapon pare. Sabi ni MG Lunas. Thank you. Thank you. Mari ha. Buti nakahabol pa si Mari. Watching ho from Barangay Viente Reales, Valenzuela City. Salamat po sa inyo sa mga taga Malabon, Nabutas, Valenzuela, Caloocan. Magandang hapon po sa inyo. Yung suki ko po, wala yata ngayon ha. Salamat. Bye-bye.